Magandang umaga po sa bawat isa. Happy New Year sa lahat. Parang tahimik tayo. Sa simula ng taong ito, pwede bang ngumiti tayo ng pinakamagandang ngiti sa ating mga katabi? Sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likuran? Wow, napakasarap ang ating pakiramdam kung ang ating kapaligiran ay nakangiti. At totoong masarap na makita natin ang isa't isa sa tuwing tayo ay sumasamba dahil sa namimiss natin sila. Kaya pwede rin nating sabihin ulit, masaya ako na nakita ka. At magkasama tayo ngayon sa tahanan ng Diyos. Ayan. So, nakakatuwa kapag tayo ay mga anak ng Diyos, namimiss natin ang bawat isa. At maganda rin siguro na sa tuwing tayo ay sasamba, dapat hindi maging permanente ang ating upuan, para naman natin makatabi yung iba. Minsan may naisip na tayong paboritong upuan at doon na lang tayo palagi. Kaya hindi natin nakakatabi yung iba nating mga kapatid at hindi natin nakakasalamuha. So, pwede tayong umupo sa iba namang upuan para yung gusto nating makatabi ay ating makausap at makaniig. Maganda rin na makita na ang bawat pamilya ay nag-uupo sa isang upuan. Kagaya ni na Brother Bong at Sister Jewel. Laging nakaupo sila dyan at ang buong pamilya ay magkasama. Maganda rin dahil sa makikita mo kung sino ang absent sa kanilang pamilya. Pero mamimiss nila yung ibang mga kapatiran pag sila lang lagi ang nagsasama. Kaya paminsan-minsan ay pwede nating umupo doon sa ibang hindi pa natin nakikilala para magkaroon tayo ng pagkakataong makilala ang lahat ng kapamilya ng Diyos. Amen po ba? At ngayon ay humarap naman tayo sa harapan at bigyan natin ng pinakamagandang ngiti ang presensya ng ating Panginoon. Yan ba ang ngiti na napakaganda para sa presensya ng Panginoon? Ginawa ko ito dahil sa ang tema natin for this year 2025 sa buong taon ay pinamagatang Encounter with the Living God. So ang layunin po natin sa taong ito ay makaniig, makausap, makapiling ang ating Panginoon. So, salamat sa Diyos dahil sa habang tayo ay narito, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na siya ay ating makaniig, makasama, at marinig po natin ang kanyang sinasabi, at tayo rin ay matutong makinig sa Kanya, matutong mangusap sa Kanya, at the same time, matuto tayong magpahinga sa presensya ng ating Panginoon. So, ang ating pakikipagniig sa Diyos ng tunay na mataimtim ay mangyayari kung ito ay gagawin natin sa pamagitan ng ating patuloy na pagsamba, patuloy na panalangin, at sa ating patuloy na paghanap sa presensya ng ating Panginoon. Kaya habang ako ay nagbabasa, maraming mga Bible characters na nagkaroon ng encounter sa Panginoon. Kagaya kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, at maging sa mga propeta, kay Elijah, at marami pang iba. Pero ang nakita ko ay dito sa Isaiah
chapter 6 verse 1 to 9 na kung saan si Isaiah, the prophet Isaiah, was one of the major prophets during the time of King Uzziah, ay siya isa sa mga propeta na during this time, actually naging napakaganda ang paghahari ni King Uzziah. He was, siya ay itinalaga at the age of 16 years old na maging hari ng Southern Kingdom. At sa kanyang paghahari, dahil siya ay mayroong takot sa Diyos, nag-prosper ang bansang Israel dahil ang nangasiwa ay isang taong makadiyos, isang taong binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para pangatsawaan ang kanyang mga pinili. And during that time, si Prophet Isaiah ang isa sa mga propetang ginagamit niya. Pero nung dumating ng pagkakataong si King Uzziah ay mamatay, nagkaroon ng pagbabago sa buong Israel dahil sa matapos na mamatay si King Uzziah, ang mga tao, ang mga Hudyo ay nagtalikod sa Panginoon. They departed from God. Kaya nalungkot ang Panginoon dahil sa ang kanyang mga anak na pinili ay tumalikod sa kanya. At the same time, si Propeta Isaiah ay nalungkot din dahil sa nahatak siya ng mga taong tumalikod sa Panginoon. Kaya naging mabigat din ang kanyang pakiramdam dahil sa bilang propeta ng Diyos, siya ay naaakit na makagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat. At dahil dito, siya ay nanalangin, pumunta sa templo, at siya ay nagpuri at nanalangin. Ang laman ng kanyang kaisipan ay gusto kong magsimula, Panginoon. Gusto kong makinig sa inyo, Panginoon. Gusto kong makausap ka, Panginoon. At gusto kong magpahinga sa iyo, Panginoon. Dahil mabigat ang kanyang nararamdaman. Dahil kahit sa spiritual na kalagayan, siya po ay nahihirapan. Kaya sa patuloy niyang panalangin, ito ang rason na nagkaroon siya ng pangitain. At ang kanyang pangitain ay itong ating nabasa sa Isaiah chapter 6, mula 1 hanggang 9, at kahit ang buong chapter, ito ay bahagi pa rin ng kanyang vision. Kaya sa umagang ito, nais ko pong anyayahan ang bawat isa na pakinggan ang pangitaing nakita na Isaiah sa panahong siya'y nanalangin sa loob ng templo ng ating Panginoon. Tayo muna ay yumuko at tayo ay mananalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan, narito po kami ngayong umaga. Kayo ang aming hinahanap, kinauuhawan. Gusto namin na kayo ay makaniig, makausap sa umagang ito. Dahil totoong kami rin ay nanghihina, nanlulupaypay sa mga pagsubok na aming mga naranasan. Pero sa simula ng taong ito, O Diyos, nais naming magpalakas, nais naming maging aktibo sa aming pananampalataya. Nais ka naming makaniig upang muli naming makita ang inyo pong magandang plano at magandang layunin sa aming buhay, especially sa taong ito. Lord,
Marami po kayong mangusap at magsalita ngayong umaga sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong mga salitang ihahayag ngayon sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Yes. Purihin ang kanyang pangalan. Vision for Revival. Actually, ang topic na dadalhin ko sa inyo ngayong umaga. Vision for Revival. Pangitain para muling mabuhay. To revive means to give life again. Kung kayo ay natutulog, nangihina at naging stagnant ang inyong spiritual na kalagayan, gusto ng Diyos na yan ay ma-revive. Kung kayo ay hindi naging active at hindi kayo nagpagamit sa taong 2024, gusto ng Diyos na kayo'y akitin para maging malakas at mahamon para maglingkod sa ating Panginoon. Vision for Revival. What is a vision? Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang pangitain? Vision is a state of being able to see. Ito ay isang bagay na iyong nakikita na hindi nakikita ng iba. Ikaw lang ang binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuksan ang iyong spiritual eye para ipakita ng Diyos ang kanyang plano sa iyong buhay at sa plano ng Diyos sa kanyang mga anak. It is also the ability to think about the plan for the future with the imagination or wisdom. Or binigyan tayo ng kapasidad na mag-isip ng magandang plano para sa kinabukasan. So nag-imagine tayo ng magandang perspective sa buhay natin kung ano ang ating hinahangad pagdating ng panahon. Or it is something seen in the mind as during a dream, on act or power of forming a mental picture, something not present. Ibig sabihin, tayo ay nangangarap at ating sinasalarawan sa ating kaisipan na pagdating ng panahon na hindi pa natin nakikita sa ngayon, ay makita natin yung ating hinahangad sa ating buhay na ako ay maging ganito. Kagaya sa mga estudyante, ang pangarap nila ay maging doktor, nagsisimula doon sa pangarap. Nagsisimula doon sa dream o sa ambition. At yun ay pinagsisikapan para pagdating ng panahon ay magkaroon ng kaganapan. So, your vision is your most important dream or mental picture. It can also assist dreams of long-term goals. A vision defines the optimal desired future state. It tells of what you would like to achieve over a longer time. So ito ay mga pangarap na gusto nating maabot na pagdating ng panahon ay totoong ating makakamtan. Ang tanong natin ulit ay, what is revival? Para lubos nating maunawaan yung ating topic na i-discuss, what is revival? Revival means to gain conscience. To regain conscience or to revive or to come to one's senses. Kung ikaw ay stagnant at nanatili at parang doon ka na lang, ito ay pagbuhay ng iyong kinalalagyan. Kung ikaw ay natutulala at hindi nakakaalis, ikaw ay nire-revive para matauhan at magising. Ito ang ibig sabihin ng revival. To bring to life or to give life to. Kaya gusto ng Diyos dahil ang Israel during the time is in a dark and a black era.
pagkatapos na mamatay si King Uzziah. Nagkaroon ng kadiliman ang kanilang kinalalagyan dahil nabalot na sila ng kasamaan nang mamatay si King Uzziah dahil ang mga tao ay tumalikod sa Diyos. Ang bisyon na ito ay ipinakita para kay Isaiah para mabuksan ang kaisipan ni Isaiah na maipakita kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, at kung ano ang nangyayari sa bansang Hudyo, sa kanyang pinili. At ito rin, ipinakita ng Panginoon na nangangailangan siya ng mga lingkod para ma-revive ulit, maibalik ulit yung Israel sa dating kalagayan na naging maganda, naging mainit sa Panginoon at magbalik loob. So ito ang nilalaman ng bisyon na ipinakita ng Diyos kay Isaiah. So, tingnan natin ang description sa nakitang bisyon ni Isaiah. Ang sabi nga sa verse 1, I saw the Lord sitting on the throne high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. So nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Pag sinabing I saw the Lord, sabi ni John, walang nakakakita sa Diyos. Dahil kung makita mo ang Diyos, mamamatay ka. The same way sa lumang tipan, kung makita mo ang Diyos, mamamatay ka. So nag-iisang katotohanan ang sinasabi ng lumang tipan at bagong tipan na totoong walang makakakita sa Diyos. Dahil pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. So in the case of John, ang nakita actually niya ay the glory of God. Yung kaluwalhatian ng Diyos na nagniningning, yun ang kanyang nakita. Kahit si Moses during the time, nung siya tinawag sa Mount Sinai, nagkaroon ng burning bush, nung dumaan ang Panginoon, tumago siya at hindi niya nakita. Ang sabi ay, ang nakita lang ay likod, hindi yung harap. Dahil pag makita natin ang Panginoon, mamamatay. So dito, ang nakita ni Isaiah ay yung kanyang kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian ng Diyos ay malawak kung ating ipapaliwanag. So doon sa kanyang nakita, maliban sa kaluwalhatian ng Diyos, he saw the holiness of God. Nakita niya ang kabanalan ng Diyos. At totoo, dahil sa panahon din ni Moses nung siya'y tinawag, ang sabi ng Panginoon, Moses, Moses, take up your shoes. You are standing on the holy ground. So doon sa kapaligiran na kinaroroonan ng Diyos ay banal na lugar. So ang ibig sabihin, ang Diyos natin ay banal. Ang Diyos natin ay banal. Pwede bang sabihin natin, ang Diyos natin ay banal? Yes, totoo yan. Dahil yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. He saw that God is holy. And one of the innermost nature or character of God is holy. Isa sa mga katangian ng Diyos, siya ay banal. And God is revealing Himself that He is holy. In fact, He commanded Moses to speak to the congregation of all people in Israel and say to them, You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Ang sabi sa Leviticus chapter 19 verse 2, na dahil ang Diyos ay banal, tayo rin na mga sumusunod sa Kanya ay dapat maging banal sapagkat siya ay banal. At kahit yung Kanyang mga lingkod, kagaya ng mga anghel, ay nag-aawit ng Holy, 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 the Lord Almighty, who was and is to come. So, ang Diyos natin ay banal.
at hindi natin kine-question ang kanyang kabanalan sapagkat totoo namang siya ay banal. At ang sabi pa sa 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16, "But as the Lord called you is holy, you also is holy in all your conduct. Because it is written, Be holy, for I am holy. For man's holiness is the will of God." Kalooban talaga ng Diyos ay kabanalan para sa atin. Kaya kung babasahin natin ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 ay, holiness is the will of God. Kabanalan ang kalooban para sa atin ng Diyos. So sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi lang niya nakita na ang Diyos ay banal. He saw God is so powerful. Dahil yung sinabi sa verse 1 pa rin, sa last phrase, the train of His robe is filled the temple. Yung laylayan ng kanyang robe ay umabot sa kabuang templo na nagsasabing ang kanyang kapangyarihan ang kumukontrol sa pangkalahatang kinaroroonan ng Diyos at even in the universe. He is in full control dahil siya po ay makapangyarihan. So nagsasabi, it describes God's power, authority, and control of the throne of God and the universe. Kaya nga ang tinawag dito ay sa salitang I saw the Lord, Lord ang ginamit, dahil ang ibig sabihin ng Lord ay Adonai, which means Supreme Lord and Master. Supreme Lord and Master. Ibig sabihin, walang makakalampas sa Kanya because He is a Supreme Lord and Master of all. So, sa Revelation chapter 4 verse 2 ay sinabi ni John, I was in the Spirit denotes a heightened spiritual sensitivity. The one who sat on the throne is identified in verse 8 as God. And the angels are singing, Holy, Holy, the Lord God Almighty, who was and is to come. So, patuloy nang sinasabi sa atin na ang Diyos natin ay totoong makapangyarihan at totoong siya ay banal. Actually, His power is transcendent before the creation of physical world. He is already there. His reign is exercised by His will, by His word, and by His works, and He speaks creation into being by His own will, by His own works, and His Spirit displays His unlimited power, and His regency and authority to rule is in His pre-existence and kindness. Kaya bago pa lalangin ang mundo, nandoon na siya. Makapangyarihan na. And He is in full control of everything. At ito ay kanyang ginagawa ayon sa kanyang sariling kalooban, sariling pananalita, at sariling gawa. Kaya lahat ng kanyang sinasabi ay nagkakaroon ng kaganapan, especially when He created the world. Grabe ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga tinawag siyang, He is the Lord of Lords and the King of Kings. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? So ito ang Diyos na gusto nating makaniig. Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal. At kung ito ay ating makakaniig, walang rason na hindi tayo mapapalakas. Walang rason na hindi tayo magpapatuloy. Walang rason na tayo ay tatalikod sa Diyos sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihang Diyos.
Pangalawang nakita dito sa vision ni Isaiah ay sa verse 2 na nagsasabing, above it stood seraphim, and each one has 6 wings. With 2 he covered the face. With 2 he covered the feet. And with 2 he flew. Yung angels na naka sa taas ng trono ay nandoon. At kanyang dinescribe na sa bawat angel ay may 6 na pakpak. Yung 2 tumatakip sa mata, yung 2 tumatakip sa paa, at yung 2 ginagamit sa paglipad. Dahil ang mga angels ay they go through and through. Dahil ang kanilang because they are ministering spirits na pwedeng pumunta kung saan man lugar sila utusan ng ating Panginoon. So, dito ay nakita din natin na yung seraphim ay lumipad at pumunta sa altar. At pagmula sa altar, may dala-dala siyang bagang umaapoy. At yung dala-dala ng baga ay dinala kay Isaiah at pinahid sa bibig na Isaiah. Malinaw na sinabi doon sa banal na kasulatan. At pagkatapos na maipahid, diniklara ng Panginoon na your sin has taken away. You are forgiven. Pinatawad na siya ng Panginoon sa kanyang kasalanang ginawa. So, ang seraphim ay mga angels na ginagamit ng Panginoon as ministering spirits. And until today, na bawat isa sa atin ay may nakalaang angel para magbantay sa atin. Kung tayo lang ay sensitibo sa lahat ng nangyayari sa ating buhay araw-araw, mapapansin mo, may mga bagay na nagugulat tayo, na supposed to be ay matitipalok na tayo. Maasang inglap, nakakaiwas tayo sa pagkapatipalok o sa pagkadapa. Dahil may mga guardian angels tayo na nagbabantay para sa ating proteksyon at para sa ating pangangalaga. Kaya kung tayo ay malapit sa Diyos, nasisigurado po natin na hindi lang natin kasama ang Diyos, kundi may mga ministering spirits na ibinibigay ang Diyos para sa atin. Yun lang, kung hindi tayo nakikinig at nagsasalita na ang Diyos, napapahamak po tayo. Kaya dapat makinig tayo sa salita ng Diyos at makinig tayo sa mga pangyayaring alam nating mali ay wag na nating gawin. Amen? Kung alam nating mapapahamak tayo, tigilan na natin. Umiwas tayo sa mga bagay na humahatak sa atin para sa ating kapahamakan. And there are times, inaalaw din ng Panginoon na mangyari sa ating buhay para din tayo ay matauhan. At muling ma-revive ang ating tunay na pagkilala sa ating Panginoon. So ang trabaho ng angels ay, sila ay nag-aawit, nagbibigay puri sa Panginoon. Kaya many times sa banal na kasulatan, sila ang palaging naririnig na, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Ang mga anghel ang laging nagsasabi nito. Kaya pwede rin tayong umawit ng holy, holy para sa Panginoon na hindi lang anghel ang kanyang marinig na nagsasabing holy, holy is the Lord, kundi tayo rin na kanyang mga anak. Amen. So, mahalaga na atin pong malaman at makita kung ano ang nakita ni Isaiah doon sa templo na hindi lang ang trono at kaluwalhatian ng Diyos, hindi lang ang kabanalan ng Diyos, hindi lang ang kapangyarihan ng Diyos,
kundi ang kanyang mga angels na nagbeministeryo, naglilingkod sa Diyos at maging sa ating mga anak niya. Purihin ang kanyang pangalan. So, ano ang pangatlong nakita niya? Sa verse 5 ay nagsasabing, "So I said, woe is me, for I am unclean lips, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Kapag malapit tayo sa Diyos, napapansin natin kaagad ang ating mga pagkukulang. Dahil sa kanyang kaningningan, nakikita natin kahit ang ating sarili na tayo ay nagkasala, nagkulang, nagkamali, at hindi natin nagawa at hindi natin nagampanan ang mga tungkuling ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Madaling ma-identify na kahit kung tayo ay nagbabasa, nakikita yung ating buhay, kung ano ang ating kalagayang kinaroroonan. Dahil habang tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, naghuhugas ito ng ating kalagayan, lalo na sa ating mga kasalanan. So, iniisip ni Isaiah na siya'y propeta ng Diyos na pwedeng hindi magkamali dahil ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon. Pero tanging Diyos lang ang nakakaalam sa buhay na Isaiah, maging sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Pwede tayong lumakad, naisip natin, totoong Kristiyano, nabubuhay tayo na bilang Kristiyano, sumasamba, nagbibigay, naglilingkod, pwede nating maisip yun. Pero tanging Diyos ang nakakita sa kanya. Ang sabi ni Isaiah ay, nakita ang mata ko ng Diyos. Nakita ang mata ko ng Diyos at sa kanyang pagkakita, sinabi ng Panginoon na siya'y mayroong pagkakamali. Kaya mismo, inako mismo ni Isaiah na, woe is me, for I have unclean lips. Dahil ako'y marumi, makasalanan ang aking buhay. So, actually, mapalad yung mga taong marunong umamin ng pagkakamali. Marunong umamin ng pagkakasala. Dahil kung hindi tayo marunong at sa halip na aminin natin, tinatakpan pa natin, dahil nasasaktan tayo, yung ating ego ay natatats. Pero ang kalooban talaga ng Diyos ay isuko natin ang ating buhay totally sa Panginoon para magkaroon ng tunay na renewal ang ating buhay. Magkaroon ng tunay na revival ang ating buhay. At yung tayo ay nagagapos na ng mga bagay na nagpapapigil sa atin, na naging stagnant ang ating spiritual life, pwede tayong kumalag, pwede tayong magbalikwas para muling makabangon at magpatuloy sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Pwede bang palakpan po natin ang ating Panginoon? Yes. Totoong kahit sino, pag napapaligiran ka ng maraming mga taong gumagawa ng kasalanan, naaapektuhan ka. Kahit pa nga hindi ka sumali, dahil the fact na nakita ka doon sa kanilang grupo, ay magsasabi na yung mga tao, ay, bakit siya nandoon? Hindi yun grupo ng mga anak ng Diyos. Naaapektuhan kahit hindi pa, maliban sa kung ang Diyos ay malayunan sa buhay mo, na ikaw ang maging kaparaanan na mag-shine doon sa lugar na yon, nauunawaan yun ng Panginoon. Dahil ikaw ang maging susi na maging liwanag doon sa mga tao
sa inyong kapaligiran. Lalo na kung kayo ay may mga hawak na tao sa inyong mga trabaho, inaasahan ng Diyos na tayo ay mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi natin sila madadala sa Panginoon once na tayo ay hindi nagpakita ng tamang pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Naalala ko yung nakaraang Friday, bago lang Friday at sukunong lang Friday, tinalakay ko yung stay on the running bilang mga Kristiyano. Sabi ko nga ay, start right. Magsimula sa taong ito, magsimula tayo ng tama. At magpapatuloy tayo sa tama. At mag-i-end tayo ng tama. So ang buong taon ay atin pong nagampanan ang tamang kalooban ng Diyos sapagkat when we start right, we will end right. Ito rin ang inaasahan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kaya napakaganda na atin pong i-evaluate ang ating sarili palagi na kung saan ay makita natin ang ating kalagayan at ikaw at ako ngayon ang nakakaalam ng ating mga sarili. Anong estadong kinaroroonan mo ngayon pagpasok ng taong 2025? Mainit pa ba? O malamig? Dahil malamig ang panahon, ay lalong lumalamig ang ating pananampalataya. Actually, ikaw ang nakakaalam. Ako ang nakakaalam na aking sarili. Kaya, grabe nga ang naranasan ko this week. Sumakit ang tiyan ko nung ako ay sabihang pwede bang akong mag-speaker ngayong linggo. Sabi ko ay yes. Pero nung ako ay nag-iisip, nagbabasa, biro mo sumakit ang tiyan ko. Nagtay ako ng 2 days. Grabe. At kahapon, gumaling na yung aking pagtatae. Sumakit naman ang gilagid ko. Sabi ko, paano ako makapagsalita nito? Eh, bukas ay linggo na. Marami. Dahil pag ikaw ay naglalayong makipagniig sa Diyos ng masinsinan, maraming hadlang ang pumipigil. Kaya kung nais niyong ma-encounter ang Panginoon, maraming hadlang ang inyong mararanasan, maraming pipigil sa inyo. At kung hindi kayo magpapapigil sa mga hadlang ng kaaway, magtatagupay tayo. Dahil sa taong ito, magsisimula tayo ng tama at magtatapos ng tama para sa karangalan at kalwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Pwede bang malakas na palakpak sa ating Panginoon? So, buong pusong isinurrender ni Isaiah ang kanyang buhay muli sa Panginoon. At nung siya ay buong pusong nagsurrender at humingi ng tawad sa Diyos, naging magaan ang kanyang pakiramdam. Naging malinaw ang kanyang kaisipan. At nung malinaw na, dumating ang isa pang pagkakataong naranasan niya during that vision. Ano yon? He heard the voice of the Lord. Narinig niya ang boses ng Panginoon sa verse 8 and 9. Narinig niya, ang sabi nga niya, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for me? Then I said, here am I, send me. Grabe. Kaya naalala ko nung tayo nagkakaroon ng Encounter God Retreat. Na-revive tayo dahil sa isinurrender natin yung lahat ng ating pagkukulang, pagkakamali, lahat ng kasalanan. At para bang nilinis tayo
ng buo ng Panginoon. At masayang masaya tayo dahil sa gumaan ang ating pakiramdam dahil na-feel natin ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. At nung tayo ay sabihan ng Diyos na, who will go for me? Whom shall I send? Who will go for me? Lahat tayo during the time ay very active dahil na-revive ang ating spiritual na kalagayan. At gusto nating, ay hindi lang tayo ang dapat magka-encounter, kundi yung iba. Sabihan natin na mag-encounter tayo dahil totoo, masarap, nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Ganon-ganon ang naramdaman ni Isaiah during the time. Narinig niya ang boses ng Panginoon. He heard the voice of God. Whom shall I send? Who will go for me? At malinaw ang kanyang sinabi, here am I, Lord. Send me. Alam mo, naiiyak ako nung binabasa ko ito. Dahil sa iniisip namin na senior na, mahina na ang katawan physically, at hindi na magawa yung gusto, naiiyak talaga ako dahil sa sabi ko, Lord, kung hindi ko man makaya na gumawa pa ng pinakamabuti sa inyo, ilalaan ko ang buhay ko para sa panalangin. Pero kung tutulungan mo kami, na kami ay makapagsimula ulit, gusto namin Panginoon na magpagamit sa iyo. Kaya lumakas ang aking pakiramdam, sakit ang ngipin ay naalis dahilan sa yung anointing ng Panginoon ay yung nararamdaman na kalooban ng Diyos na tayo ay gamitin ng ating Panginoon. Kaya napakaganda na pakinggan natin ang panawagan ng Diyos. Gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maglingkod sa Kanya. Kung hindi man kayo tinawag na maging pastor, o kung kayo ay mga officers ng iglesyang ito, gusto ng Diyos na gamitin tayo. Kung ikaw ay hindi pa nabibigyang pagkakataon na ma-elect o mapili, at kung ikaw ay napili, gawin mo dahil yan ay kalooban ng Diyos na inalagay sa iyo para magamit ka para siya ay paglingkuran. Wala nang panahon para tayo ay magpatumpik-tumpik ngayong panahon. Ang ating bansa ngayon ay nangangailangan ng maraming mga anak ng Diyos. Nangangailangan ng maraming manggagawa sapagkat ang gawa ng kaaway ay grabe din. Halos kumakalat ang mga ahensya ni Satanas para tayo i-deceive, para tayo dayain, at ang ating bansa ay naapektuhan, kaya sa halip na umunlad ay nalulugmok dahil sa kagawan ng kaaway. At walang ibang inaasahan ang Panginoon kundi tayong mga anak ng Diyos. Na kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo kikilos, at hindi tayo mamuhay ng tama, hindi tayo magagamit ng ating Panginoon. Pero kung tayo ay nakalaang magpagamit sa Diyos at magsimula ng tama, especially sa taong ito, magkakaroon ng tunay na revival ang mga anak ng Diyos. At kung ang mga anak ng Diyos ay nasa revival spirit,
marami ang ating maakay na mga kaluluwa patungo sa paanan ng Diyos. At marami pa po tayong magagawa. So bagamat maraming ang ginagamit ang Panginoon, may media tayo, may television, may radyo, may mga trucks distribution, may mga outlets tayo. Kung hindi yan, babalutin natin sa panalangin. Wala pa ring paglago. Nasa rutinary na din ang ating ginagawa. Hanggang doon lang. Nagpapalakas lang tayo, pero hindi lumalakas. Kagaya ng sinabi dito sa banal na kasulatan na nakikinag sila, pero hindi sila nakakaunawa. Nakakakita sila, pero hindi nila lubos na nakikita. So ganun-ganon na lang ang nangyayari. Kaya sa taong ito, ang challenge para sa atin, lalo tigit, ang theme natin ay Encounter with the Living God. Let us try our best na makaniig ang ating Panginoon sa taong ito ayon sa kanyang kaparaanan upang lahat tayo ay sumigla. Lahat tayo ay lumakas. At lahat tayo ay magkaroon ng boldness para ipalaganap ang salita ng Diyos sapagkat totoong malapit na siyang dumating. Dahil kung ating papansinin ang lahat ng signs of His coming, ay unti-unti nang natutupad. Grabe. Kaya, mga kapatid, sikapin po nating makaniig ang Diyos. Magkaroon tayo ng vision, magkaroon tayo ng panaginip, at ito'y mangyayari kung tayo lang ay magbigay ng panahon para siya ay kausapin. Para siya ay pakinggan at ilagay natin ang lahat ng pamamahala sa Kanya para sa ating mga buhay. Ito ang vision ng Panginoon sa Israel, para sa Israel at para sa ating kapanahunan. Alam kong ito ay tama din para sa ating lahat. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago. Amen?